Talaga dami lang talaga magnanakaw, sabi ni Super Ninja. Wala namang mananakawan na Pinoy kung talagang tayo, tayo eh. Researchable tayo eh. Aggressive tayo eh. Wala. Mabigyan lang kasi kayo ng 1 kilong isang kilong bigas. O 2 spam ni Sam Bersusa, bagong mayor ng Maynila, Sam Bersusa, may spam na, may bigas pa, Babay Yorme. Mabigyan lang kasi kayo 2 lata ng spam. Bagong mayor, Sam Bersusa, may spam pa, may bigas na. Si Yorme walang pera, pero hindi niyo iniisip, si Yorme ang daming nagawa. May resibo, may napatunayan. Wala kasi ang sasabihin agad. Sam Bersusa, may spam na, may bigas pa. Pag nanalo, bakit? Yung 2 latang spam, yung 1 kilong bigas na natanggap ninyo, kaya yung tiisin yan sa 3 taon? Huwag ganon. Sabi ko sa inyo. Maririnig nyo lang na, wag mong subukan. Masira ang buhay mo. Iboto nyo na si Bato. Iboto nyo na si Epe. Iboto nyo na si Jimmy Bundok. Iboto nyo si Marcoleta. Nag-uulyanin. Wala daw West Philippines eh. Pag nanalo yan, nagkandalit-chalit ang Pilipinas. Iboto ninyo na yung mga congressman, gobernador na may nagawang batas. Hindi yung, baka nakalimutan mo Ken, si Digong ang nagpagawa na 10 years ang passport, 10 years ang license. Hindi, si Digong pumirma lang. Ang may akda dyan, si Crispo at si Villar. Asaan yung ibang senador? Mama Ami Campbell. Nasaan yung ibang senador? Yan dapat ang isipin ninyo. Buboto ka, bakit? Iboto ko si Robin Padilla. Bakit? Magaling ito dati, nagtatambling-tambling. Anak ni Bibi Ama. Paano kung nanalo nga si Robin? Ginira tayo ng China. Anong gagawin ni Robin? Saluin lahat ng bala, magtatambling-tambling siya. Gagamitin yung pagiging action star niya. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos. Anong sabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Alam niyo mga kababayan may pakita ko sa inyo dito. Ito. Panoorin niyo ha. Bukod po dyan, tignan niyo. Walang preno si Pangulong Bongbong Marcos sa pirada sa mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga pambato raw ng administrasyon, walang kaugnayan sa tukhang at hindi tuta ng China. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Tingnan mo. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Diba? Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. So, alangan mo nang nakapatay na dahil sa tukang, iboboto mo pa. Tanga-tanga lang ang boboto doon. Sunod. Maanghang ang mga banat ni Pangulong. Diba? Sino ba yung wala sa kanila ang may bahid ang may pahid ng dugo dahil sa tukang? Di ba si Bato lang naman yun at si Bongo ang may bahid sa dugo at sa tukhang. Continue. Bongbong Marcos sa kick-off campaign rally kahapon ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sinabi ito ng Pangulo habang ibinibida niya ang 12 nilang pambato sa pagkasenador. May banat din siya sa nangyari noong pandemya. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya. Wala sa aking mga kandidato ang nagbulsa sa sako-sakong pera sa krisis ng pandemya. Sino bang pinaparinggan doon? Si Bato pa rin at si Bongo at si Digong. Sino pa? Hirit pa ni PBBM. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China. Sino ba yung mga pumapalakpak sa China? Andyan si Marcoleta, wala daw West Philippine Sea, kaysa China daw yan, South China Sea daw yan, iboboto nyo pa. Kita nyo naman, ang laki ng lupa ng Spratly Islands, nandyan ang Scarborough Shoal, nandyan ang Panatag Shoal, tapos sabihin walang West Philippine Sea.
To ano yun, Marcoleta? Buhangin lang? Tapos iboboto nyo pa si Marcoleta? Putang inang yan. Tutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tayo ba? O sino ba yung mga kongresi, mga senador na pumapalakpak na kapag binumba na ang Philippine Coast Guard ng mga water cannon ng Chinese Coast Guard, may narinig ba kayo kay Bato, kay Bongo, kay Marcoleta, kay Robin Padilla, kay sino pa yun sa PDP laban ng mga kongresista at senador na nagre-react at naglabas ng statement na naputol yung daliri ng Coast Guard, binumba, binutasan yung rubber boat. Wala kayo narinig pagdating sa mga Duterte, mga pro-China. Tapos iboboto nyo pa. Sige, ano pa? Papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China. Gusto nyo ba na maging probinsya tayo ng China? Tapos iboboto nyo pa. Kawawa naman yung mga Coast Guard, Pinoy din yun. Nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Wala rin siyang preno nang tirahin niya ang mga pogo. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Sino ba yung mapabor sa pogo? Si Harry Roque. Kaya nga tumakbo ng UAE, Abu Dhabi, papuntang Dubai, hindi na umuwi sa Pilipinas. Bakit? Hiningian ng dokumento na kongreso para ipaliwanag kung saan nanggaling ang milyon-milyon niyang pera na nagmula sa pogo. Hindi may sagot. Ayun, lumakas kasi may warrant na. Lumayas. Pumunta ng UAE. Sino pa? Si Alice Go, nakulong. O sino ba ang nag-legalize ng pogo na makapasok sa Pilipinas ang mga daan-daang libo ng mga undocumented Chinese, Taiwanese, whatsoever, mungginis, mga pangit, mga bungisngis. Si Digong lang po ang nagsabi. Nagparinig din si Pangulong Marcos sa isang kandidato. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta. Nako, wala po sa kanila ang tilak sa kristan ng isang bulaang propeta na nangririp ng kababaihan. Wala naman talagang pastor na tumakbo sa kahiliran ni BBM. Walang pastor. Sino ba yon? Kung hindi kayo sumunod sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Si Kibuloy. Wala! Ito huwag kayong magalit sa akin, mga supporter ni Kibs dyan si BBM ang bumira Nagparinig din si Pangulong Marcos sa isang kandidato. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Nako, putang inang yan! Ano yan? Kebs! Kung hindi kayo sumunod sa akin, hindi ka mapunta sa langit. Hindi man pinangalanan ng Pangulo, pero ayon sa dating Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, obvious na pagpapasaring ito sa nakaraang administrasyong Duterte. At alam mo, ito minsan sa totoo lang, ito si Sal Panelo matalino, kaso lang guilty. Wala namang binigkas si Pangulong Marcos dito na patungkol ito kay Tarpulano, kay Tarpulana. Walang pinangalanang politisyan. So ngayon, inadmit niya na wala naman daw ibang pinasaringan kundi ang administrasyong Duterte. Guilty! Kaya ka nga pumayat naangkin mo na lahat, Sal Panelo. Yan nga sabi ko sa inyo, pagkatapos dito ng yaw-yaw ni BBM, may magpapapreskon. Obvious din po kasi, sir. Obvious nga. Kung hindi naman binigkas ang pangalan mo, huwag kang masaktan. Bakit? Bakit nga siya nasaktan? So, ibig sabihin, yun ba mga lahat ng sinabi ni BBM? Bato kay Duterte yon, bato ng administrasyon ni Duterte, bato ng kaalyado ni Duterte. So, ibig sabihin, kung i-admit ni Sal Panelo na para kay Duterte yon, ibig sabihin, tanggap din at inamin na din ng mga Duterte Alliance and Duterte groups na gawain nila yun. Inamin niya na. Obvious naman na para kay Duterte yung patama na yan. So, lahat pala ng sinabi ni BBM doon na ninakaw ang saku-sakong pera, ginamit ang pandemya. So, ibig sabihin, totoo palang nagnakaw talaga, Sal Panelo.